Sa huling video natin ay natapos tayo ng medyo nasusot na si Bai sa mayayabang na nagmula sa Bamboo Mountain Sect. Lalong-lalo na dito kay Sect Leader Chingzo dahil sa mas naging demanding gayong nais niya na kung mananalo siya ay mapapasa kanya si Teacher Moon. Subalit syempre hindi ito mapapayagan ng ating bida gayong isa ito sa ayaw niya na may mang-aapi sa sinuman sa itinuturing na niyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ang pangyayari ay tumalon mula rito sa 4 Art Department Public Square na kung saan naman ay may kakatapos lamang na naganap na malakas na pagsabog. At ang unang round, natalo si Tang Dudu mula sa 4 na departamento ng sining, ang Bamboo Mountain Sects na si Yuchu ay ang nagtagumpay. At gayong sa unang round pa lamang ay nanalo na ang mula sa Mountain Sects ay maligayang maligaya ang kanyang mga tropa pets. Sigaw pa ng isang palko na inuudyukan si Yuchu na ipakita daw sa lahat ng mga aso ang tunay na boss. Maging ang kanilang sect leader Chingzo ay masiyam-abang pa dahil nakapuntos na kaagad ang kanilang kupunan at sarkastiko rin niya na sinasabi kay Bai na bakit hindi mo aminin ang pagkatalo ngayon. Gayong kung ikaw Bai ay luluhod at tatahol na parang aso for me, hindi ko nakukunin ang iyong buhay. Subalit di naman siya pinapansin ni Bai bagkus magiliw na kinakausap ng ating bida si Yunru na pinasusubukan ang susunod na round. Na magiliw rin naman na tinanggap ni Yunru kahit na di si Bai ang kanyang master. Marahil sa tulong na ginawa niya sa dalaga kaya may higit na siyang tiwala ngayon kay Bai, at ipinangako rin ng dalaga sa ating bida na hindi niya ipapahiya ito. Si Sect Leader Chingzo naman ay mayabang na naman nagsalita na ang iyong kamatayan ay nasa iyo at mayroon ka pa ring oras na magiliw na makipag-usap. At palihim naman niya na nasabi na mapangahas ka na huwag ako pansinin. Dagdag pa niya na kahit na ang iyong headmaster ay hindi niya magagawang ma-save ka sa oras na matalo ka. Hanggang sa ilang sandali naman ay dumating na si Miss Yu kasama si Teacher Moon at sinalubong ni Bai ang dalawa ng ngiti. Inilahad kaagad ni Teacher Moon kay Bai na ayon sa kanya ay ang headmaster ng academy ay abala pa ngayon ngunit ang iba pang mga instructor ay darating sa lalong madaling panahon. Gayong tila makikipagmarites pa si Miss Moon kaya nasabi na lang ni Yunru sa kanyang master na gugulin mo ang iyong oras master, sa pakikipag-usap kay Uncle Bai, pupunta muna ako sa isang tao para makipaglaban. At ang manyakol na sect leader naman ay nagpa-cute matapos niya na makita ang 3 taon na niyang nililigawan na si Teacher Moon. Si Teacher Moon ay natanong niya na kung anong bagay ang mayroon gayong tila napansin niya na natalo ang isa sa kanyang alagad. Sa kanyang katanungan ay agad nagsalita si sect leader Chingzo kahit di naman tinatanong. Naayon sa kanya ay Moon, dapat maging napakalinaw mong malaman na ang mga alagad ng 4 na kagawaran ng sining ay hindi isang tugma para sa aking mga alagad. Subalit hahandugan kita ng isang pagkakataon kung mag-back out ka na ngayon. Ngunit di naman tumalab ang pangguguyo ng manyakol na sect leader kay Teacher Moon bagkus sinabi pa niya na wala ako pinagsisisihan sa aking pinili. Dagdag pa, hindi ko iniisip na matatalo ang aking mga alagad sa iyong mga alagad. Itigil ang pagsisinungaling sa iyong sarili. Tugon ni sect leader Chingzo sambit pa niya na si Bai Luochen ba ay talagang worth it para sa iyong pagkamatay. Ngunit di na nagsalita si Teacher Moon bagkus nagpatuloy na lang sa paglalakad upang puntahan si Bai. Maging si Leo ay nasa sabik na rin na makalapit sa ating bida gayong batid niya na may masarap na namang pagkaing daladala ito. Nang makarating na ang dalawa sa lugar na kung saan nakaupo ang ating bida ay agad na kumuha si Miss Moon ng isang tuhog na inihaw upang tikman kung masarap daw ba si Bai. Maging si Miss Leo ay nakikiusap na bigyan rin siya para matikman. Ayon naman sa ating bida na huwag mag-alala, marami ako dito tapos ay ipinakita nga niya ang isang lalagyan na punong-puno ng tinuhog na barbecue. Sabay rin niya pinaringgan ang palko na sect leader na hanggat hindi ka magiging isang aso matitikman mo ito. Habang ang manyakol na sect leader Chingzo naman ay halos mamatay na sa inis at selos kay Bai gayong napakagigiliw ng mga babae sa kanya. Dumako naman tayo sa panig ng nagaganap na tugmaan na kung saan ay matapos na ipakita ang enerhiya. Makikita rin si Yunru na halos maubos na ang kasuotan matapos niyang saluhin ang pag-atake ng kanyang kalaban mula sa Bamboo Mountain Sect. Ayon pa sa kanyang kalaban nang makita niya na tila walang palag sa kanya ang dalaga ay sinabihan siya na little girl, iminumungkahi kung sumuko ka na ngayon. Gayunpaman, di naman kinabahan si Yunru bagkus muli niya ibinalik ang kanyang kasuotan at sinabihan niya ito na inatake mo lamang naman ay ang aking uniform, tila may iba kang hangarin.
Tiyak na, isa ka ring manyakol na pervert. Dahil sa walang plano na mag-back out si Yunru ay ibinunyag na ng palko sa dalaga na ang kanya raw espada ay isang tunay na spirit weapon daw, kuno. At napakayabang rin niya na inihahayag na ang pagkakaiba sa pagitan ng grado ng isang sandata ay hindi isang bagay na maaaring pagtagumpayan ng kakaunti na paglilinang. Magkagayunpaman ay di man lang natakot si Yunru sa kanyang mga pahayag. Sa halip tinuyapan niya ito gayong isa lamang naman pala iyang spirit weapon, ngayon ay magseseryoso na rin ako. At inilabas na niya ang kanyang flauta na iniregalo sa kanya ni Bai. At pagkatapos ay gumamit ng maliit na lakas gamit ang flaute kaya napatanong na lang ang palko nang maramdaman niya ang ihip ng enerhiya. Hanggang sa matapos, subalit takang-taka ang Luko nang napansin niyang may kakaiba sa ipinagyayabang niyang spirit weapon daw ngunit ngayon ay nagmistulan ng isang jelly sa sobrang lambot nito. Kaya natigilan siya pati na rin si Yunru gayong di niya inaasahan na mawawalan kaagad ng silbi ang kanyang spirit weapon. Gayong malinaw na sa hangal ang sinapit ng kanyang precious weapon ay napaiyak na siya na animoy bata na nasiraan ng laruan. Habang umiiyak ang Loko sa nangyari sa kanyang espada ay seryoso na binigkas ng dalaga na kayong mga tao ay simpleng hindi makatwiran pa rin. At ngayon ay gumamit na si Yunru ng medyo malakas na pag-atake gamit ang pamamaraan ng Burst Sound Blast, na walang hirap niya na napatalsik ang mayabang niyang kalaban mula sa Mountain Sect. Sa kabilang bahagi ng battle arena kung saan naman ay napag-alaman ng mga ilang taga-Mountain Sect na ang armas ni Yunru ay isang Emperor-grade equipment na siyang ikinabahala ng mga ito. At hindi rin nila sukat na akalain na ang isang alagad ng 4 Art Department ay nagmamay-ari at makontrol ang isang kagamitan na gaya nito. At ang palko naman na nakalaban ni Yunru ay nagmamaktol pa rin hanggang sa ngayon sa sinapit ng kanyang spirit weapon. Sambit pa niya na mangyaring huwag sabihin sa akin na ang aking treasure weapon ay mananatiling ganito. Maging ang kanilang sect leader ay labis na di makapaniwala na ang isang pambihirang bagay na Emperor-grade equipment ay ano ang ginagawa sa kamay ng isang alagad ng 4 Art Department. Panunuya naman ang nasabi ng ating bida sa nagigimbal na sect leader na hindi ba't iyan naman ay isa lamang Emperor-grade. Hindi mo na kailangan na magulat ng labis. At upang palihim na makaganti sa mayabang na si sect leader Chingso ay sinabi rin ni Bai ang moto niya na kung nais mo, maibibigay ko rin sa iyo ang isa. Hanggat gagawin mo lang ang pagtahol tulad ng isang aso para sa akin. Kaya naman kamunti ka na naman niyang sugurin si Bai dahil sa sobrang galit nito na gayong patatahulin daw siya ng ating bida tulad ng isang aso. Gayunpaman ay agaran siyang pinigilan ng kanilang elder at ipinaliwanag niya na huwag mong ibaba ang iyong sarili para lamang sa isang antas na bagay, gayong isa lamang naman iyang piraso ng kagamitan. Dagdag pa niya na hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kagamitan, kung ang isang tao naman na may mababang paglilinang ay hindi maaaring ilabas ang buong kapangyarihan nito. Subalit hindi naman maunawaan ni sect leader Chingzo ang sinasabi sa kanya ni sect elder. At inihayag ni Sect Elder Du Jiu na ang aking Mount He Sect ay may isang alagad na dalubhasa sa pakikipaglaban sa mga female cultivator. At mula sa entrance ng mga kalahok ay makikita na may sumisingaw na utot. Hanggang kinalaunan ay naamoy na rin ng mga bayabas na manunood dahil sa sobrang baho ay halos bumaliktad ang kanilang sikmura dahilan ng kanilang pagsuka. Kahit na di pa man tuluyan na nakakapasok sa battle area ang nilalang na nagko-cultivate ng jackpot ay halos buong lugar na ay maaamoy na ang masangsang nitong amoy tae. Maging si Yunru ay palihim niya na nasabi na ang amoy ay talagang kasuklam-suklam. Ang nilalang na amoy jackpot ay matapos makapasok ay ibinunyag ang kanyang sekta na kinabibilangan gayong mula daw siya sa Mount He Sect at ang kanyang pangalan naman ay si Li Haisheng, naghahanap ng gabay. At itong si Li Haisheng ay isa sa alagad ni sect leader Du Jiu na mula sa Mount He Sect. At si Li Haisheng rin ay may lakas na ng Peak of Spiritual Silence Realm. Matapos na malaman ni Yunru ang cultivation level ng kanyang makakalaban ay isa itong perpektong kalaban para sa kanya dahil sa katunayan daw ay ang kanyang kamao ay nangangati pa rin hanggang sa ngayon. Ang isa lamang na ipinanganggamba ng dalaga ay bakit naman ang lalaking ito ay napakabaho. Subalit bagaman ready to fight na ang dalaga ngunit biglang sinabihan siya ni Bai na Yunru. Bumalik ka na, hayaan mo na ang senior sister mo na makipaglaban, halika rito at magpahinga muna. At napatanong ang dalaga gayong kayang-kaya pa naman daw niyang makipagduel.
Hanggang sa ipinakita ang isang sapatos, gayong ito pala ay ang kanyang senior sister na si Yunshi na bumaba na sa battle arena upang palitan si Yunru. At dahil sa tumatanggi ang dalaga na umatras sa laban ay sinabi naman sa kanya ni Yunshi na Yunru, mas mainam na sundin mo na lang muna ang tagubili ni Uncle Bai. Gayong ito rin ay makakabuti sa'yo, at kailangan mo rin magbihis. Ayon naman kay Li Haisheng, na wala naman problema sa kanya kung sino ang kanyang makakalaban. At nang nakaalis na sa battle arena si Yunru ay nagpakilala muna si Yunshi na siya ay nagmula sa departamento ng 4 na sining. Pagkatapos nauna nang sumugod si Li Haisheng na tila ay sabik na sabik sa pakikipagtunggalian. Gayunpaman ay mabilis rin nakapaghanda ang dalaga gamit ang kanyang elemento ng tubig ay nagagawa niyang kontrahin ang mabantot na pag-atake ni Li Haisheng. Subalit pabulong na nabigkas ni Yunshi na ang baho na ito ay hindi likas, kaya laking tanong niya sa kanyang sarili na kung anong uri ng pamamaraan ng Mount He sect ang itinuturo nila sa kanilang mga alagad. At dahil sa lakas ng salpukan ng kanilang atake ay muling sumambulat ang isang tinuladang jackpot sa buong battle arena. At muli ay nalanghap ng mga manunood, at ang iba ay nagsitakbuhan na subalit ang naiwan ay nasabi na lamang ng isa na it's coming over. Habang ang dalawa na malapit ay hindi nila kinaya ang masangsang na amoy dahilan ng pagbaligtad ng kanilang sikmura sa amoy utot. Mula naman rito sa main entrance ay nakarating na rin si Instructor Ni at ang alaskador na si Jiang. Na pagkapasok-pasok pa lamang ay agad niya na napagtuunan ng pansin si Bai. Inihayag rin niya na Instructor Bai, sabi ko, kung nais mong lumaban, pagkatapos ay labanan lamang. Tingnan kung ano ang sanhi mo. Paano ito haharapin ng 4 Art Department ngayon? Ngunit hindi na siya pinansin pa ng ating bida gayong alam naman niya na ito ay isang alaskador sa kanyang buhay. Gayunpaman ay nagbigay galang naman ang kanyang alagad na si Miss Yu sa 2 instructor na dumating. At nang nasa tapat na si Instructor Ni ay may inilabas itong isang bagay sabay niya sinabi na kunin ito at ikalat ito sa paligid ng 4 na departamento ng sining. Makakatulong ito na mapuksa ang masamang amoy. Natanong naman ng dalaga si Instructor Ni, na alam mo ba ang pinagmulan ng napakarumi na amoy na ito? Base sa nalalaman ni Instructor Ni ay alam ko lamang na sanhi ito ng isang torturous na pamamaraan ng paglilinang na hindi maaaring madala ng mga ordinaryong cultivator. Kaya, ito ay tinatawag na, daw of filth. Nang marinig ni sect leader Qingzhou ang sinasabi ni Instructor Ni na filthy daw. Naayon sa kanyang nalalaman na ang filthy daw gayong ito ay nangangailangan ng patuloy na paglulubog sa isang dumi para sa paglilinang, at wala pang sinumang matagumpay na nilalang ang sumubok nito dahil kailangan mong patuloy na ibagsak ang iyong sarili sa isang hukay na punong-puno ng jackpot. Kaya naging malinaw sa kanya na itong si Li Haisheng ay talagang na-scam ni Elder Sect Leader Du Jiu. Nagbigay naman ng paliwanag ang matanda na ayon sa kanya ay nakita ko na hindi siya akma para sa paglilinang, kaya random na nabanggit ko sa kanya ang daw na ito. Sino ang mag-iisip na direkta siyang sumisid sa aming dumi at manatili doon sa loob ng 15 taon? Dagdag pa niya na ito ay isang maliit na kasuklam-suklam, ngunit kahit papaano maaari tayong manalo na sinang-ayunan na rin ni Sect Elder Qingzhou gayong may pantungan naman ang matanda. At ang kanilang palihim na usapan ay narinig pala ng ating bida. At nang humarap siya muli sa panig ni Instructor Ni, sabay niya nabigkas na kung bibigyan natin siya ng paliguan, hindi ba direktang papanghini nito ang kanyang mga pagsisikap? Senior Brother Ni, ano sa palagay mo ang tungkol dito? Tugon naman ni Instructor Ni, ay magkakaroon ng ilang epekto, ngunit hindi ito masyadong malakas. Pagkatapos ng lahat, maaari pa ring bumalik ang filthy daw ng hindi madaling talunin ng iba, sa pareho nitong paglililang. At dahil sa pahayag na iyon ng instructor ay natanong na ni Yunru na ang kanyang senior sister ay tiyak ba na matatalo. Dagdag pa niya na kanina lang sa loob ng ilang sandali, nagkaroon ako ng confrontation sa kanya, at ngayon kahit na ang aking sea of consciousness ay nakakaramdam ng pagkakontaminado. Sa panig naman ng dalawang naglalaban, makikita na napalibutan at nababalot na ng tubig si Li Haisheng, sa ginawang pag-atake ni Yunshi, gamit ang Water Dragon Roar. Ngunit di naman nababahala ang loko sambit pa niya na sa palagay mo ba maaari mong mapuksa ang baho mula sa aking katawan sa pamamagitan lamang ng paggawa nito. Imposibleng hugasan ito ng lubusan pagkatapos ko na magbabad sa minulpit sa loob ng 15 taon.
Pagkatapos ay gumawa na rin si Li Haisheng ng galaw habang nababalot siya ng tubig umikot ng mabilis ang loko na siya naman ikinatakot ng mga tao sa paligid dahil sa ginagawa nito ay nagtalsikan sa buong paligid ang pulo-pulutong na jackpot. Ayon sa maririnig sa lugar may sumisigaw na huwag kang magtapon sa mga manunood, at ang iba naman ay wala nang magawa kung hindi murahin na lamang si Li Haisheng sa ginagawa nitong pagpapakalat ng biyaya. Gayon din ay ginamit niya itong isang armas upang atakihin si Yun Shi, at ang dalaga naman ay nangangamba na sa mga oras na ito gayong ayon sa kanya ay kahit na ang mga spells na batay sa tubig ay hindi gumagana sa tao na ito. At ang dalawang sect leader ay agara na bumuo ng kalasag para hindi sila matamaan ng tae, at pagalit na iniutos ni sect leader Qingzhou kay Elder Dujio na magmadali at kontrolin ang iyong alagad. Na agad naman ay sinunod ng matanda sinabihan niya kaagad si Li Haisheng na ikaw na walang kwentang alagad. Mabilis na huminto ngayon, subalit hindi rin naman siya pinakinggan ng kanyang disciple. Sa pangkat naman ng ating bida kasama si Teacher Moon at Liu sa loob ng barrier. Nasabi na ni Teacher Moon kay Bai na kung kailangan na nilang tanggapin ang kanilang pagkatalo ngayon. Ayon kay Bai tumugon ito na oo, ang round na ito ay talagang maglalagay lamang kay Yunshi sa isang mahirap na sitwasyon. At pagkatapos ay sinabihan na ni Bai ang kanyang disciple na si Miss Yu na ito na ang kanyang turn para lumaban. Na masigasig at walang pag-aalinlangan na tinanggap ng dalaga sambit pa niya na, mangyaring magpahinga ka lang master, ang iyong alagad ay hindi natatakot sa anumang mga hamon. Subalit nang marinig ng alaskador na si Jiang ang usapan ng magmaster ay sarkastiko niya na sinabi na ang mga babae talaga ay mga walang silbi. Kaya, hindi nakakagulat na sinabi nila na ang mga tao mula sa apat na sining ng akademya ay hindi mga maglililang, bagkus ang mga ito ay mga artista. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Bai gayong labis na ang kay-abangan ni Jiang. At nagawa pa nitong i-lockdown ang kagawaran ng apat na sining, kaya palihim na ginamitan ni Bai ng teknikang barrier na humaharang sa naglili parang jackpot. Subalit hindi na napansin ni Instructor Jiang na wala na ang kanyang barrier dahil sa pagyayabang nito na ngunit hindi ito tulad ng hindi ako makapagpadala ng isang tao mula sa departamento ng swordmanship, as long as kung lumuhad ka at humingi ng tulong sa akin sabay tawa kaya napanganga ng malaki ang alaskador. Kaya naman hindi na niya napansin ang treasure na papasok sa kanyang bastos na bibig. Kinalaunan nga, ay matagumpay na nakalusot ang jackpot at pumasok sa bunganga ni Instructor Jiang nang walang kasabit-sabit. Kaya pagkatapos niyang malunok ang treasure ay hindi moari ang magiging reaksyon ng kanyang pagmumukha dahil nga sa unang pagkakataon ay nalaman na niya kung ano ba ang lasa ng dumi. At ang mga sumunod ay bumulwak ang kanyang pagsuka dahil sa pagbaliktad ng kanyang sikmura. At si Bai Lucia naman ay panunuya niya na sinabi na ang master ng martial artist na si Jiang, bilang isang sword cultivator, paano ka naman magkakaroon ng hindi matatag na kontrol sa iyong chi? Dahil sa biro ng ating bida ay labis nang nagalit si Instructor Jiang at sa sobrang inis niya ay agora niyang kinargahan ng aura ang kanyang espada upang marahil supilan si Bai. Ngunit bago pa man niya na mahugat ang kanyang espada ay agaran ito na pinigilan ni Instructor Yan Shankyung sabay rin niya sinabi na sinusubukan mo bang gumawa ng away Uncle Master. Kaya wala na rin nagawa ang alaskador na guro. Hanggang sa mapagdiskitahan ni Instructor Jiang si Instructor Yan Shankyung dahil daw ayon sa alaskador na si Jiang ay hindi ba ito dapat makatuwiran para sa akin na labanan siya kapag ginawa niya na ako ay pakainin ng jackpot, para sa wala. At natatawa na tumugon si Instructor Yan Shankyung na maaari mo naman isaalang-alang na talagang hindi ka lamang maswerte. Hanggang sa natigilan ang dalawa dahil sa may naramdaman silang malakas na pag-atake. Maging ang sect leader na si Dujio, na nagulantang ng labis sa kanyang pinagmamasdan sa mga oras na ito. Laking tanong rin ng old man na kung si Li Haisheng na kanyang alagad ay natalo ba sa isang galaw. At si Liu matapos niyang petikimin ng isang atake si Li Haisheng ay napasabi na anong klaseng maruming daw ito, hindi man lang worth it na kalaban. Maging si sect leader Qingzhou ay nawala na rin ng pag-asa matapos niyang makita na nilamon na ng malakas na kidlat ang kanilang alagad. Kutubri niya na ang unorthodox cultivator na ito ay hindi na makatatayo sa yugto na ito. At palitan na siya ng ibang tao kung hindi na niya magagawa pang manalo, subalit napansin ni Elder Dujio na hindi pa siya natatalo. Gayunpaman ay hindi naman naniniwala sa kanya si Qingzhou bagkus inihayag niya na tanggapin na lang kung ano ang katotohanan. At tingnan rin kung ano ang sinapit ni Li Haisheng dahil hindi may kakaila na sunog ito.
Makalipas naman ang ilang sandali ay napansin na ng nagpapanik na sect leader na parang may mali. Gayong ginamit daw niya ang kidlat upang mapainit ang kanyang katawan. At kinalaunan nga ay makikita na dahan-dahan nang nakakalas ang matigas na bumabalot kay Li Haisheng. At sa kabilang banda ay biglang lumitaw. Itong si Instructor Yu, na unang pasok pa lamang sa eksena ay nagpapanik na kaagad. At takang-taka siya na sinasabing paano ito posible, isinama niya ang kanyang katawan sa isang immaculate na katawan. Napasabi naman ng alaskador na si Jiang na Instructor Yu, naririto ka pala. At si Yan Shangqiong ay hindi masyado naniniwala na ang isang immaculate body ay matempered sa kabila ng masamang kondisyon. Pero ayon dito sa nangangamba na si Instructor Yu, ay maari man or hindi, kailangan pa rin daw nilang mapigilan ito. Gayong kung hindi, ang posisyon ng akademya sa Katimugang Kaharian ay malalagay sa panganib. Bagamat hindi gusto ng guro si Miss Liu dahil sa nasa sekta ng talisman ito subalit sa ganitong pangyayari ay kailangan niyang lamagay sa tama, at agaran iniutos ni Instructor Yu kay Liu na mabilis na itong gumawa ng kahit ano gayong bakit wala itong ginagawa. Sambit pa niya na gamitin ang pagkakataon na ito upang pabagsakin si Li Haisheng. Sa dami ng mga nais ipagawa ni Instructor Yu, pero nanatiling tahimik pa rin si Liu ni hindi man lamang gumagalaw kaya sinigawan na siya ni Instructor Yu na bingi ka ba. At mas di niya nauunawaan kung ano daw ba ang ginagawa ni Yu sa harapan ng kalaban. Gayong makikita nga na umupo pa si Miss Liu sabay nag-cultivate na hindi maunawaan ng labis ni Instructor Yu kung ano ang tunay na plano ng dalaga. Dahil dito ay sarkastiko na niya sinabi sa ating bida na Bai Luochen, paano mo tinuturuan ang iyong alagad na maging bobo? Sa pagtawag nito ng bobo sa disciple ni Bai ay tila naasar si Bai gayong sinabi niya na Instructor Yu, nagseselos ka ba ngayon matapos mong makita kung gaano kasaya si Instructor Jiang pagkatapos niyang kumain ng jackpot na iyon? At nagngit-ngit sa galit ang palkong guro matapos na matiyak niya na wala daw sa tamang katwiran ang mga dahilan ni Bai. Hanggang sa sumabat na sa kanilang usapan ang sect leader ng Mouthy Sect, inihayag ng old man na hindi ba ito isang immaculate na katawan na itinuturing na pinakamalakas na likas na katawan ng Dao. Hindi na kailangan magpanik, Instructor. Pero, nagbigay ng isang banta ang old man. Gayong mayabang niya na sinabing kapag nakabalik na ako, gagawin ko ang lahat ng aking mga alagad na i-cultivate ang filthy Dao. At pagdating ng oras na iyon, ito ang magiging iyong buong pag-aalsa sa akademya. Nang malaman ni Instructor Yu, na ito pala ay isang filthy Dao ay nabagabag ang sakim na guro. Sabay rin niya sinabi na sa palagay mo ba hindi namin magagawang i-cultivate ang sinasabi mong filthy Dao. Sa sobrang inggit ng sakim na instructor ay hinublat niya ang dalawang instructor sa kanyang gilid at pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa na gagawin din natin ang pareho. Mula bukas, ang lahat ng mga alagad mula sa iba't ibang mga kagawaran ay maglilang ng jackpot. Subalit dahil sa baho ng plano ng hangal na instructor ay todo palusot si Jiang dahil sa inihayag niya na hindi sa palagay ko mayroon tayong sapat na mga pits ng pataba diba? Dapat ay isaalang-alang iyon ni Brother Yu. Maging si Instructor Yan Shangqiong ay mahigpit niya na tinatanggihan ang mabahong plano ni Instructor Yu, sambit pa niya na salamat na lang dahil ang aming kagawaran ng Formation Arts ay hindi maaaring magamit ang paglilinang na ito. Pero talagang ipinagpipilitan ng sakim na instructor ang kanyang nais dahil daw sa maaari naman silang gumawa ng higit pa kung walang sapat. Pati na rin si Teacher Moon ay medyo nababahala na gayong mas mataas ang cultivation level ni Li Haisheng kaysa kay Liu. Upang hindi na mabahala pa si Teacher Moon ay sinabi na lamang ni Bai na senior sister, huwag mag-alala. Kung nagawa iyon ni Liu sa gitna ng pakikipaglaban, nangangahulugan ito na siya ay confident na mananalo. Pagkatapos ng lahat kumpara sa immaculate body, ang aking alagad ay mas halimaw, na makikita nga na matagumpay na nagawa ni Liu ang kanyang pag-cultivate sa gitna ng laban. Ngunit naging matagumpay rin si Li Haisheng sa kanyang pagpapataas ng antas. Base sa inilalabas nitong aura ngayon, at masaya rin ang loko sa kanyang tagumpay. At kanya rin ipinagyayabang na ako si Li Haisheng ang undefeatable. At ang aking baho ay walang hanggan. At ngayong araw, ipinahahayag ko na maunawaan ang mga pribilehiyo sa isang tulad mo. Sa kabilang banda naman ay makikita si Liu na nakabuo na rin ng isa sa kanyang special na armas ang Moon Fairy Wheel. Subalit muli na naman nagsalita si Li Haisheng ng labis ay iniangat ang kanyang sarili na siya daw ay si Li Haisheng,
at siya raw ang pinakamalakas sa lahat.